Ako si Arman, may asawa at 6 na anak. Kasalukuyang naninirahan ngayon sa lugar ng Masbate at nagtatrabaho bilang isang kawani ng pamahalaan dito sa aming lugar. Kagaya ng iba ay may karanasan din ako sa aswang. Kasama ko pa noon ang aking nobya na ngayon ay asawa ko na. At ang karanasan na ibabahagi ko ay nangyari nang minsan kaming magbakasyon sa lugar ng isa naming kababata at kaibigan. Sa lugar ng Surigao. Ang karanasan na ito din ang dahilan kung bakit ngayon ay hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Kahit na kanino. Lumaki ako sa pamilyang mapagmahal. Hindi kami mayaman at hindi din mahirap. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at nabibili ng aming magulang na sina Papa Arthur at Mama Monica ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Medyo may kaya kami sa buhay noon. May sariling bangka ang aking ama na pinarerentahan sa mga tao sa aming lugar. May sariling pwesto na tindahan sa harap ng aming bahay na pinaparentahan ni Mama at may umuuko pa naman doon. May katulong kami na sinasahuran ng aking mga magulang para mag-asikaso sa aming kapatid habang wala sila sa bahay. Nagtatrabaho si Mama bilang guro sa eskwelahan sa baryo namin. Si Papa naman ay empleyado ng gobyerno. Kaya madalas ang ate ko lang ang kasama ko at si Aling Magda na katulong. 2 lamang kaming magkakapatid. Si Ate Marjorie ang panganay. Ako naman ang bunso. Sabi ng iba sa akin ay napakaswerte ko dahil hindi ko na kailangang magtrabaho para mabili ko ang aking gusto. Dahil lahat naman ng pangangailangan ko ay nabibili ng mga magulang ko. Sagot ko naman sa kanila. Hindi habang buhay ay aasa ako sa aking mga magulang. Darating ang araw na magkakaroon ako ng pamilya at kailangan kong kumayod sa sarili kong paraan. Kung kaya't sa tuwing may naririnig akong usap-usapan tungkol sa buhay ko, tanging ngiti lamang ang aking tugon. Sa edad na 20 ay naging matured na ang utak ko. Kahit maayos ang buhay ko ay hindi ako umaasa sa kita ng mga magulang ko noon. Nakapagtapos ako sa kursong komersyo at nakapasa na rin sa pagsusulit para maging ganap na isang CPA, Certified Public Accountant. Isang umaga, habang kumakain kami ay tumunog ang aking cellphone. Tumawag si Angela. Humingi ako ng paumanhin kila Mama na sagutin muna ang tawag ng aking nobya noon. Lumabas ako sa sala. Dumiretso sa tambayan namin sa bakuran. Pagkasagot ko ng tawag na to ay agad kong narinig ang boses niya. Sinabi niyang darating ang matalik kong kaibigan na si Kenneth sa Makalawa. Gusto niya makita kami ni Angela at makabanding man lamang kahit saglit. Natuwa ako sa sinabi ni Angela. Si Kenneth ay kababata namin simula noong nasa elementarya kami. Lagi kaming magkakasama na 3 sa paglalaro noon. Kapag walang pasok sa eskwela, madalas kaming tumatambay sa ilog na malapit kina Angela. Magkasama kaming naliligo sa batis. Pero na makapagtapos kami sa elementarya ay lumipat sila Ken sa ibang lugar para doon manirahan. Iniwan na lamang nila ang kanilang bahay sa kanilang katiwala. Matagal din na hindi kami nagkita. Mabuti na lamang at nakontak ni Ken si Angela. Marahil ay na-miss niya rin ang kinalakihan niyang lugar. Pagkatapos namin mag-usap ng aking kasintahan ay agad na ako nagpaalam dahil may pasok pa ako sa trabaho. Nakangiti pa ako habang inaalala ang aming kabataan noon. Mga bata pa kami ay nagkakagusto na ako kay Angela. Maganda, mabait, masipag, at simple. Matagal kong itinago ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang nakatungtong kami ng kolehiyo. Hindi may kakailang marami ang nanliligaw kay Angela noon. Mas lalo itong gumanda noong nagdadalaga na. Kaya lang lagi na lang bigo ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Napakatorpe ko pa noon. Kagaya ng natatakot akong mabigo at tuluyang lumayo ang loob niya sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili na sabihin kay Angela ang nararamdaman ko.
Nilakasan ko yung loob ko. Sinabi ko sa sarili ko na bahala na kung hindi niya ako tatanggapin. Ang mahalaga, naihayag ko sa kanya ang aking pagmamahal na higit pa sa kaibigan. Ipinagtapat ko kay Angela ang aking nararamdaman. Pinagtawanan niya ako. Ang sabi niya ay matagal na niyang alam na gusto ko siya. Mula pa masyado pa kaming bata noon. Kaya niya binabasted ang mga lalaking naniligaw sa kanya. Dahil may gusto din umano sa akin. Labis ang tuwa ko nang nalaman ko na pareho lang kaming nararamdaman noon. Doon ko na siya niligawan bilang respeto na rin sa kanyang magulang. Hindi naman sila tumutol sa panliligaw. Matagal na nila akong kilala kung kaya't may tiwala sila sa akin. Pinaalalahanan lamang nila kami na wag masyadong marupok at tapusin muna namin ang pag-aaral. Nangako naman kami sa aming mga magulang noon. Hindi nagtagal ang panliligaw ko kay Angela dahil sinagot niya na rin ako. Mahigit 4 na taon na ang aming relasyon. Kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. At binabalak na namin sa susunod na taon na kami mag-iisang dibdib. Pagkatapos ng pagmumuni-muni ay bumalik na ako sa aming hapagkainan at itinuloy ang pagkain nun. Lumipas ang ilang araw. Dumating si Kent sa lugar namin. Inimbitahan niya kami na maghapunan sa kanilang bahay para makapag-usap din kami. Pinaunlakan ko naman yung paanyaya niya. Namiss ko rin ito ng sobra. Sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita at nagkausap. Ito na ang pagkakataon na makasama namin siya ni Angela. Kahit minsan lang. Dumating ang araw ng Sabado. Maaga akong nagbihis at nagpaalam sa aking mga magulang na pupunta sa bahay nila Kent. Pinaalalahanan naman nila kami na mag-ingat sa daan. Tumango ako at agad na akong umalis nun. Dinaanan ko muna si Angela para sabay na kaming pumunta sa bahay nila Kent. Mas una kong madadaanan ang bahay nila Angela bago ang bahay nila Kent nun. 30 minutos ang kailangang ibiyahe papunta sa bahay ng aming kaibigan. Nang narating ko ang bahay ng aking kasintahan, bumusina ako. Sakto namang lumabas ito sa gate ng bahay nila. Agad na rin itong sumakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay masaya kaming nag-uusap. Nagsalit-salitan kami ng kwento tungkol sa nangyari buong maghapon sa kanya-kanya naming trabaho. Hanggang sa makarating kami sa gate ng bahay nila Kent. Pagkababa ay pinindot ang doorbell. Ilang minutong lumipas ay bumukas na ang pintuan noon. Bumungad mula doon ang isang matandang lalaki na sa tingin ko. Mahigit na sa 50 anyos na. Seryoso itong nakatingin sa akin na parabang sinusuri ang pagkatao ko. Kahit medyo kabado ako dahil sa mapanuri niyang tingin. Nagpakilala ako sa kanya na kaibigan ako ni Kent. Hindi naman kumibo ang matanda. Binuksan lamang nito ang gate para makapasok kami sa loob. Nagkibit balikat na lamang ako sa ginawi ng matandang yon. Inintindi ko na lamang ito. Marahil ay wala ito sa modo na makipag-usap. Ganun talaga siguro ang mga matatanda nun. Minsan nagiging ulyanin na rin. Nang makapasok na kami ay inilibot ko ang aking paningin sa hardin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapasok sa bahay nila Kent. Naalala ko noon na huli kong punta dito ay noong nagtapos si Kent sa elementarya. Nakakuha siya ng 2 puntos sa may mataas na grado. Ako yung unang nakakuha ng puntos yung top 1. Ayaw na ayaw kasi ni Kent na nag-aaral bago ang pagsusulit. Siguro, kung nag-aaral siya ay malamang siyang nakakuha ng pang-una nun. Ayaw niya rin nang nangunguna siya sa klase na kabaliktaran naman sa ginagawa ko. Mahilig ako mag-aral at palaging nangunguna. Na siya namang nagpatuloy hanggang sa nagkolehiyo na ako. Si Angela nangunguna din ito sa kanilang klase. Magkaiba kami ng baitang na kinabibilangan. Nauna kami ni Kent ng 1 taon kay Angela. Natigilan lamang ako sa pagbabalik tanaw ng aming nakaraan nang biglang magsalita ang matanda mula sa likuran namin ni Angela. Sumunod kayo sa akin sa loob ng bahay at doon na kayo maghintay kay Kent sa sala. Wika sa amin ng matanda. Kagad naman naming sinunod yon. Ayon sa matanda ay nasa silid pa si Kent at kasalukuyang naliligo. Tumangon na lamang kami at nagpasalamat dito.
Nagpatiunan ng matanda sa paglalakad at sumunod naman kaming dalawa ng aking nobya. Hindi man lamang ito nagpakilala sa amin. Sa isip-isip ko pa, parang napakasuplado naman ito. Ganun pa man ay hinayaan na lamang namin ito. Nang nakarating kami sa harap ng pintuan ay binuksan niyo ng matanda. Bumulaga sa amin ni Angela ang malaking sala. Sinabi na lamang ng matanda na doon na kami umupo at maghintay kay Ken sa sofa. Sabay turo niya sa amin ang upuan. Nagpaalam na rin ito sa amin ni Angela na pupunta ng kusina. Tutulungan niya umano ang kanyang asawa sa pagluluto at paghahanda ng aming hapunan noon. Tumango naman kami at muling nagpasalamat. Hinayaan ng aking nobya na umupo kami sa sofa na itinuro ng matanda. Habang naghihintay kay Kent ay inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng bahay. Napakalaki at napakalawak ng sala. May iba't ibang antigong kagamitan na nakahanay sa bawat sulok ng kanilang sala noon. Sa tingin ko ay may mga koleksyon yon ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay nakita na namin si Kent na bumababa ng hagdan. Nakangiti ito. Nagbago na ang aura nito at nawala na ang kanyang mga tagyawat sa mukha. Yun kasi naging sanhi ng panunukso ng mga kaklase namin noon. Maging si Angela, nanibago sa malaking pagbabago ng mukha ng aming kaibigan. Nang nakalapit ito, tumayo kami ni Angela. Niyakap namin ang isa't isa at tinapik ng marahan ng balikat. Tuwang-tuwa kami dahil sa matagal na naming hindi nakita ang aming kaibigan na ito. Inanyayahan niya kami na tumungo sa kusina para makapaghapunan na. Agad naman kaming sumunod sa kanya sa pagkainan. Habang kumakain, nagkikwento siya tungkol sa lugar na nilipatan nilang mag-anak. Ayon sa kanya ay nakabili doon ng bahay at lupang kanyang ama. Dahilan na hindi na siya nakabalik sa lugar namin dahil doon na ito nagpatuloy sa pag-aaral sa sekundarya. Hanggang natapos niya yung kursong kinuha. Isa na itong profesional na doktor sa kanilang lugar. Naisipan niyang magbakasyon dito sa lugar namin dahil sobrang namiss niya ang kinalakihan niyang lugar. At lalong-lalo na kaming dalawa ni Angela. Pero nang mapatingin ako sa kanya habang nagsasalita, nakita ko na nakatingin siya kay Angela ng malagkit na, alam mong parang interesado ito. Lalaki ako kaya ramdam ko kung anong ibig sabihin ng mga tingin na yon. Hindi naman ito nakita ni Angela. Abala ito sa pagkain. Magkatabi kami sa upuan at sa kabila naman si Kent. Umarte akong nauubo. Nagkunwari akong nasamid sa nakain ko. Sa ginawa kong yun ay biglang napabaling ng tingin si Kent sa akin. Si Angela naman ay inabutan ako ng tubig at hinimas ang aking likuran. Na makita yun ni Kent, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Para bang nagtiimbagang ito. Animoy hindi nito ikinatuwa ang nakita. Napansin ko yun pero bigla namang binawi ni Kent ang ngiti niya. Nang bumaling ng tingin si Angela sa kanya, napaisip ako kung bakit ganoon makatitig sa akin ang kaibigan ko. O sadya bang namamalikmata lamang ako noon? Muling bumaling ng tingin sa akin si Kent at nagtanong, "Ayos ka lang ba, tol?" Agad naman akong tumango bilang tugon noon. Habang gumaganti ng pagngiti, nagwika si Angela na pagkatapos naming kumain at makapag-usap ay uuwi kami dahil maaga pa itong papasok kinabukasan. Pero muling nagyaya si Kent na kung pwede kaming uminom kahit isang bote lang ng alak dahil maaga pa naman. Na mga sandaling ito ay hindi pa alam ni Kent na kami na ni Angela. Hindi pa namin nasabi yon. Nawala sa isip namin ng aking nobya na ipalam kay Kent ang tungkol sa amin. Pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya na uminom. Napagpasya namin ni Kent na doon na mag-inuman sa terasa. Habang si Angela naman ay nanonood na lamang sa amin at nakikisali pa minsan-minsan sa usapan dahil hindi umiinom ng alak ang aking kasintahan. Nasa 1 oras ang lumipas ng pagtingin ko sa aking suot na relo. Mag-aalas 9 na. Habang uminom kami ng alak ay tinanong ako ni Kent, "Tol, kayo na ba ni Angel? Nakita ko kasi kung paano niya himasin yung likod mo kanina." Tinungga ko ang alak na nasa baso
Sabay sabi ng, alam mo naman simula ng mga bata pa tayo may gusto na ako sa kanya eh. Matagal na kaming may relasyon. Nasa kolehiyo pa lamang kami kasintahan ko na siya at binabalak naming magpakasal sa susunod na taon. Nakangiting sagot ko sa kanya habang hinahawakan ng kamay ni Angela. Sinabihan din namin siya na dapat pumunta ito sa kasal namin dahil siya ang gagawin kong best man sa kasal. Hindi ko alam kung natuwa si Ken sa sinabi ko. Bigla na lamang kasing sumeryoso ang mukha niya nang narinig niya yon. Animoy nalungkot ito sa kanyang nalaman. Pero agad din naman itong ngumiti ng pilit. Tinapik ako sa balikat habang nagwiwika na natutuwa siya dahil si Angela ang makakatuluyan ko. Pero kahit na positibo ang binitawan niyang kataga, ramdam ko ang bigat sa dibdib niya. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang pakiramdam ko sa bawat kataga ng kanyang binibitawan. Iwinaksi ko na lamang yon sa aking isipan at inibang paksa nun. Ako naman ang nagtanong sa kanya kung may nobya na ba ito sa kanyang lugar. Umiling at ngumiti si Kent. Ayon sa kanya ay hindi siya nagkaroon ng oras sa babae dahil itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral. May babae daw siya nagugustuhan noon pero hindi niya nasabi ang kanyang nararamdaman para dito. Isang araw, nalaman niyang may nagmamay-ari na sa babaeng minamahal niya. Malungkot nitong wika habang nakatingin kay Angela. Ipinilig ko ang ulo ko sa naisip. Marami na yata akong nainom tol. Magdadrive pa ako ng pauwi eh. Wika ko kay Kent. Napalingon sa akin si Kent. Nagtanong ito kung gusto ba naming sumama sa kanya sa nilipatan nilang lugar sa Surigao para sa kanyang kaarawan at nalalapit na fiesta sa kanilang lugar ron. Gusto niyang naroroon kami ni Angela sa espesyal na araw niya. Ayon sa kanya, 3 araw lang naman ang bakasyon niya dito sa amin. Babalik na siya sa lugar nila sa Miyerkules ng umaga. Umuwi lang ako dito para makita kayo at maimbitahan sa lugar namin. Kaya sana tol, Angela, hindi niya ako bibiguin ha. Hindi ako kaagad nakasagot. Hindi ko rin alam kung sasama si Angela. Sinabi ko naman kay Kent na sisikapin ko makasama. Napag-uusapan namin ni Angela nang sa ganon ay malinaw namin ang mga parating naming gawain. Para magkaroon kami ng oras para bumisita sa lugar nila. Pagkatapos kong masabi yun kay Kent ay nagpaalam na ako na uuwi na kami. Gawa na may trabaho pa kami kinabukasan. Pero bago tumango si Kent, sinabi niya kay Angela kung sasama kami sa kanya pag-uwi sa kanila. Ipinaalam niya rin kay Angela na kaarawan niya sa susunod na linggo. Sabi naman ito, titingnan niya kung makakakuha siya ng bakasyon sa pinagtatrabahuan niyang kumpanya. Sinabihan niya na lamang si Kent na tatawag siya kung makakasama kaming dalawa. Tumango naman ang aking kaibigan. Sanabi nitong hihintay niyang tawag ni Angela. Pagkatapos na muli kaming nagpaalam sa kanya na mauuna kami dahil gabi na. Tinawag ni Ken na katiwala nilang matanda at ito nang nagatid sa amin sa labas. Doon ko nalaman na Mang Karding palang pangalan nito. Nang nakalapit ng matanda sa amin ay bumeso kami ulit ni Kent. Nagpasalamat kami sa kanya at nagpasalamat sa hapunan na pinahanda niya para sa amin noon. Ngumiti lamang ito at tinapik ang balikat ko. Kaagad na rin kaming naglakad palabas nang natapos na kaming mag-usap. Habang papalabas doon, bigla na lamang nagwika si Angela na naiihi siya. Itinuro naman ng matanda ang palikuran. Hindi ito kalayuan kaya sinabi ni Angela na siya na lamang ang papasok doon at maghintay na lamang kami sa labas ng bakuran. Nagmamadaling tinungo ni Angela ang palikuran habang kami naman ni Mang Karding ang naiwan noon. Naglakad kaming dalawa patungo sa pinagparadahan ko ng sasakyan. Nang nakarating sa labas, bigla na lamang ako nagulat nang humarap sa akin ang matanda at nagwika. Mag-ingat kayo kay Sir Kent, iho. Narinig kong usapan ninyo kanina. Huwag na kayong mag-abalang sumama sa kanilang lugar. Baka mapahamak kayo. Pagbibigay babala ni Mang Karding sa akin.
Pagkatapos niyang sabihin yun ay may binigay itong 2 kwintas sa akin. Nilagay niya sa bulsa ng aking bag na bitbit at sinabi niyang proteksyon ito kung sakaling napagpasya naming sumama kay Kent. Akmang magtatanong pa sana ako sa kanya pero agad na itong tumalikod. Binuksan ang pintuan ng bakod. Naging palaisipan sa akin kung bakit ganoon ang sinabi niya. Nagulat ako nang magsalita si Angela mula sa likuran ko. Tapos na palang umihi yun. Inalalayan ko siya na makasakay sa kotse. Bago kami umalis ay muli akong napatingala sa 2 palapag ng bahay. Mula sa kinatatayuan ko ay may nakita akong isang anino. May malaking pakpak sa isang silid nun. Nakabukas ang ilaw doon kaya't kitang-kita ko sa kortina ang aninong ito. Pero nawala ang atensyon ko sa anino nang tinawag na ako ni Angela. Nagtataka siya kung bakit parang naistatwa ako sa aking kinatatayuan. Halika na, umalis na tayo. Lumalalim na yung gabi. Pagyaya sa akin ni Angela. Dali-dali kong sinulyapan ang silid. Nakapatay na ang ilaw at madilim na. Dali-dali na akong pumasok sa kotse at nagpakawala ng malalim na hininga. Bigla na lamang akong nakaramdam ng kaba ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit hindi maganda ang aking pakaramdam sa anino na aking nakita. Napapaisip din ako na baka tama lamang ito ng alak. Napatingin pa sa akin si Angela. Tinanong niya ako kung bakit ganoon na lamang kalalim ang aking paghinga nun. Nilalabas ko lang yung tama sa akin ng alak, mahal. Mahirap yung magmanehong mataas ang tama ng alak eh. Pagbibigay dahilan ko. Tumango naman ito at sinabing magdahan-dahan na lamang ako sa pagmamaneho. Sabi ko, binuhay ko na yung makina ng kotse at agad pinatakbo. Nawala na sa isip ko ang sinabi ni Mang Carding kanina. Naging okupado ng utak ko sa kakaisip kung totoo bang nakita kong anino sa silid o naghahalusinasyon na lamang ako ng mga oras na yon. Habang sa biyahe ay sinabi ni Angela na gusto niyang sumama sa lugar nila Kent dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagbakasyon sa ibang lugar. Huli naming pinuntahang 2 ay sa Baguio. Doon namin idinaos ang selebrasyon ng aming ika-4 na anibersaryo bilang magkasintahan. Sinabi ni Angela na susubukan niya magsumite ng 3 araw na pagliliban sa trabaho sa susunod na linggo. Tinanong niya ako kung sang-ayon ako na magbakasyon kami sa lugar nila Kent. Tumango na lamang ako. Ayoko namang magtampo ang aking nobya. Total kahit anong oras na naman ay pwede ako makapagliban sa trabaho. Mayroon naman kasi ako nung assistant na handang pumalit sa aking pansamantala habang nasa bakasyon nun. Niyakap ako ni Angela at nagpapasalamat na pumayag ako sa gusto niya. Nang narating na namin ang bahay nila, humalik na lamang ito at nagpaalam na. Nagwika na lamang ito na mag-ingat ako sa pagmamaneho. Hinintay ko muna na makapasok sa loob ng bahay ito bago ako umalis. Mahigit 20 minutos pang pagdadrive bago ako nakarating sa bahay. Medyo nakaramdam na rin ako ng antok na mga panahong yon. Si Mama ang nagbukas sa akin ng gate. Marahil ay hinihintay talaga niya akong makauwi. Kung kaya't hindi ito natulog kahit gabi na. Agad akong nagmano sa kanya nang makababa na ako ng kotse. Pumasok si Mama sa silid nila ni Papa. Pagkatapos naming mag-usap saglit. Ako naman ay umakyat na sa 2 palapag ng bahay namin kung saan naroroon ang aking silid nun. Habang sa kabilang silid naman natutulog ang ate Marjorie ko. Nang nakapasok na ako ay agad na akong naligo. Pagkatapos ko maglinis ng katawan ay nakaramdam na ako ng kaginhawaan. Humiga ako ng kama at kinuha ko yung cellphone sa bag ko. Nang tingnan ko yun ay nag-message pang kasintahan ko. Pagkatapos nun, naalala ko bigla ang nilagay ni Mang Carding na kwintas sa bag ko. Kinuha ko yun at matapang tinitigan. Kulay abuhin ng kwintas. May palawit na maliit na krus. Pinakasimpleng kwintas lamang yon. At parang nabibili lamang ito sa tabi-tabi. Ganun pa man ay ibinalik ko ito sa bulsa ng aking bag, saka humiga ulit. Inisip ko yung sinabi ng matanda. Kung nagbibiro lamang ba ito o nagbabala talaga sa akin nun?
Biglang sumagi sa isip ko ang nakita kong anino ng malaking pakpak kanina sa bahay nila Kent. At ang gusto ng kasintahan ko na sumama kami sa Surigao. Kung ako lang, ayokong sumama dun eh. Parang ang bigat kasi ng pakiramdam ko kay Kent. Sa mga nakikita ko sa kanya kanina, parang galit sa akin kung paano ako tratuhin ng kasintahan ko. Sa isip-isip ko parang may gusto ito sa nobya ko at pinagsisilosan ako noon. Pero naisip ko na hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Nakontento ito kung ano ang kaya niyang katulad noong magkakompetensya kami sa pangunguna sa klase. Malugod niyang tinanggap ng buong puso na ako ang nanguna, na hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa akin. Iwinaksi ko yung isipin na ito at naisip ko na magdasal ng taimtim. Pagkatapos manalangin ay humiga na ako para matulog. Wala akong kamalay-malay na ang pagpayag ko sa gusto ng nobya ko na sumama kami kay Kent ay siyang kamuntikan na naming ikamatay at hindi sana nakabalik sa lugar namin, sa Masbate. Dumating ang araw na sasama na kami kay Kent sa Surigao. Nagkita-kita na lamang kami sa pier. Nang nakarating na kami ni Angela sa eksaktong lugar kung saan kami magkikita, nadatna namin si Kent na naghihintay sa amin. Nang nakita niya kami ay agad itong ngumiti at halata sa bawat galaw nito na natutuwa ito na sumama kami sa kanya. Ako noon nagkaroon ng agam-agam sa isipan kung tama ba ang aking naging desisyon. Pero kung mapasaya ko naman si Angela sa ganitong paraan, ay sa akin yon. Mahal ko ang nobya ko at gagawin ko ang lahat para mapasaya lamang ito. Agad na binigay ni Kent ang tiket namin sa barko. Gusto niya sanang iwan namin ang kotse ko ngunit hindi ako pumayag. Hindi ako sanay na sumakay sa ibang sasakyan, lalo na kung malayo ang biyahe. Ilang ulit akong kinumbins ni Kent na sa sasakyan na lamang niya kami sumakay ni Angela. Pero hindi ako pumayag. Parang may bumubulong sa akin na wag kong iiwan ang aking sasakyan. Sa huli, hinayaan na lamang ako ni Kent sa gusto ko. Wala din itong nagawa kundi pumayag na lang. Mahigit 1 oras ang hinintay namin bago umalis ang barkong sinasakyan namin. Medyo madalian ang pagkuha ko ng permit para maisakay ang sasakyan ko sa barko. Kompleto naman ako sa patunay na ako ang may-ari ng kotse kung kaya't mabilis ko naman yung nakuna ng permiso sa otoridad ng karagatan. Bawal ang manatili sa loob ng sasakyan habang nasa barko kung kaya't umakyat kami sa unang palapag ng barko. Kasama namin si Kent na umakyat doon. Kumain kami sa kantina. Nakikita niya kung paano namin alagaan ni Angela ang isa't isa. At paminsan-minsan ay nahuhuli ko ang mga malagkit niyang pagtitig sa nobya ko. Pero pagdating sa akin, halata ko yung matatalim niyang pagtitig noon. Ganun pa man ay hinayaan ko lamang ito. Kasalukuyan kaming nakatanaw sa malawak na karagatan ng may nakita akong buntis doon. Nagkukulitan kami noon ni Angela at pinag-uusapan ng tungkol sa aming kasal nang nagpaalam si Kent na lilipat na muna siya ng pwesto. Nakakainggit kayo. Lipat na muna ako ng pwesto tol ah. Pang-aasar na wika niya. Tumawa na lamang kami ni Angela sa tinura nito. Muli kaming naging abala ni Angela sa aming pinag-uusapan. Nang sa hindi sinasadya, nasulyapan ko si Kent na malapit na sa babae. Hindi sinasadyang nakita ko ang pagtulo ng kanyang laway habang nakatitig sa tiyan ng buntis na yon. Biglang sumagi sa isipan ko ang kwintas. Mabuti na lamang at dala ko ang bag kung saan sinilid ni Mang Karding ang kwintas na yon. Muli kong tiningnan ang kinaroroonan ni Kent. Wala na doon ang buntis. Si Kent na lamang ang nakita ko na may tinatanaw at mahahalata ang galit sa itsura niya. Medyo mahaba-haba pang biyahe kung kaya't niyaya ko si Angela na mahiga na muna sa cabin na nakatalaga para sa amin. Hindi naman namin nagawang matulog dahil naaliw kaming manood sa malawak na karagatan. Walang direktang biyahe mula Masbate papuntang Surigao. Kinailangan naming mag-stop over sa Cebu. Mula naman Cebu ay kailangan naman naming lumipat ng isa pang roro na barko papuntang Surigao. Nasa 12 oras na biyahe ang kailangan naming bunuin para makarating sa lugar. Kung tutuusin, pwede naman kaming sumakay ng nasa eroplano.
Pero sa kadahilan ng gusto rin naming makita ang iba pang lugar ay mas pinili namin na bumiyahe na nakasakay sa barko. Nang sa ganon ay pwede naming madala ang sasakyan. Nang nakarating kami sa Cebu ay lumipat kami ng barko patawid sa Surigao. Dahil may kahabaan ang biyahe kung kahit paano, ay nakatulog kami ni Angela. Nagising na lamang kami nang narinig namin ang anunsyo na malapit na kaming dumaong sa terminal, sa mismong syudad ng Surigao sa Lipata. Dahil sa narinig ay tinanong ko ang mga tauhan ng barko kung pwede na kaming pumunta sa sasakyan. Ganoon din ang ginawa ni Kent. Bago siya sumampa sa kotse ay sinabihan niya kami na sundan lamang namin ang kanyang sasakyan noon. Sumang-ayon naman kami ni Angela. Nang nakasakay na kami, kaagad kong kinuha ang bag na nilagay ko sa likurang upuan. Ipinasuot ko kay Angela ang isa. Sinuot kong isa pa. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay dumaong na ang barkong sinasakyan namin. Nang nasa labas na kami ng barko ay nagring ang cellphone ni Angel. Sinabi nito na si Kent ang tumatawag. Sinagot niya ito. Makalipas ng 3 minuto ay ibinaba na rin niya ang tawag. Sinabi niyang sundan lamang umano namin ang kotse ni Kent. Sinabi ni Angela na kaya tumawag si Kent para paalalahanan ako na mag-ingat sa pagmamaneho dahil medyo matarik ang daan. Tumango lamang ako at lumingon sa aming likuran. Naroroon na pala si Kent at nagbubusina na. Nakita kong nagpatiuna na ito sa harapan namin at agad naman akong sumunod sa kanya. Habang nasa daan ay panay ang kwento sa akin ni Angela. Nakita ko ang saya sa mukha niya habang minamasdan ng bawat madadaanan namin. Nung una ay marami kaming nakikitang kabahayan, mga hayop at mga palayan. Kinukuhanan pa ng larawan ni Angela mga yon. Para kahit papano ay may alaala kaming dalawa sa Surigao. Sobrang napakaganda ng lugar na ito. Probinsyang-probinsya ang dating at higit sa lahat. Ang hangin ay napakapresko. Masarap sa pakiramdam lalo na nang buksan ko lang ang bintana ng aking kotse para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi nalalayo ang klima ng lugar nila sa lugar namin sa Masbate. Tumagal ng 1 oras ang aming biyahe bago nakarating kami sa bukana ng isang baryo. May nakita kaming isang maliit na tindahan na nakatayo sa tabi ng daan. At may kubong nakatayo sa likuran ng tindahang yon. Sinabi ni Angela na naiihi siya kaya tinawagan ko muna si Kent. Sinabihan ko siya na hihinto muna kami saglit para magbawas. Sumang-ayon ito. Hindi nga lang ito bumaba ng sasakyan. At hinintay lamang kami sa lugar kung saan kami nakaparada. Bumaba kami ni Angela at lumapit sa tindahan. Nang tumawag ako, ay may mag-asawang matanda na lumabas mula sa bahay kubo. Bumati kaming dalawa ni Angela ng magandang araw. Nagpakilala kami. Nakiusap ako kung maaari ba kami makigamit ng palikuran. Itago niyo na lamang po sa pangalang Lola Pasita at Lolo Jose ang mag-asawang ito. Mabilis namang inaya ni Lola Pasita si Angela na tumungo sa likod bahay nila. Habang ako ay naiwan sa labas kasama si Lolo Jose. Nagtanong ang matanda sa akin kung saan kami pupunta. Dadalo lang po kami ng kaarawan at pakikilahok na rin sa fiesta sa lugar ng kaibigan namin, Lo. Nakita ko ang pagtatakan sa mukha ni Lolo Jose noon. Maya-maya ay nagwika siya ng, "Ito na lang ang pinakadulong baryo at wala nang iba. Saang baryo ba kayo pupunta?" Tanong niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi binanggit ng kababata ko kung saan. Napatango lamang ang matanda. Maya't maya ay bumaba si Ken sa sasakyan at tumingin sa amin na kumakaway pa. Sinenyasan ko naman na sandali lang at hinihintay ko pa si Angela. Naiintindihan naman niya yon kaya muli na siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkasakay niya, biglang nagsalita ang matanda. "Iyo, mag-ingat kayo sa kaibigan niyang yon. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit malayo ang distansya niya mula rito ay may nakikita akong negatibong enerhiya na bumabalot sa pagkatao niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Basta mag-ingat kayo ng kasintahan mo."